Ito inshallah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah at pasalamatan natin siya sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. So inshallah sa madaling araw na ito, sa panahon na ito ngayon, sa mga oras na ito ngayon, ay ating itatalakay ang napakaganda at very interesting na tinuturo sa atin ng Islam sa pamamagitan ng Quran at sa pamamagitan ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katotohanan, ito yung kaalaman na hindi kaya ng anumang pananampalataya na bigyan ng detalye ang mapatungkol dito. Ang mga scientist, ang mga tao na kung saan nagpupunyagi sa iba't ibang uri ng kapamaraanan para malaman ang mga pangyayari sa loob ng libingan, ay katotohanan hindi nila kayang arukin at hindi nila malalaman sa kadahilanan ang bagay na ito ay nakakubli. Ang bagay na ito, ang kaalaman na ito ay nakakubli na ang kaalaman lamang ay walang iba kundi nagmumula lamang sa dakilang tagapaglikha, ang niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-google ang mga philosophy, nag-google ang mga gumagawa ng sa larangan ng siyensya para mag-ambag, para magpalabas ng anumang haka-haka mapatungkol sa pangyayari sa loob ng libingan. At ito yung ating tatalakayin ngayon sa mga panahon na ito, ang libingan. Ang libingan. Sa English, the grave. Sa Arabic, al-qabru. So, sa Islam, isa sa mga katuruan ng Islam ay binibigyan tayo ng ilaw. Binibigyan tayo ng kaalaman sa bagay na ito. Mula sa revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, dapat alamin ng isang tao ano ang kanyang kahihinatnan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano ang mangyayari sa kanya sa loob ng libingan habang siya ay nakalibing? Wala bang mangyayari sa kanya? Wala bang magaganap sa kanya? Wala bang mga katanungan na kapag siya ay nasa libingan na? Ano ang mga mangyayari? Ito yung mga haka-haka, ito yung mga katanungan na walang sino mang pwedeng sumagot. Walang sino mang pwedeng tao na may utak na kayang sagutin ang mga bagay na ito, at ang kasagutan lamang ay manggagaling mismo sa dakilang tagapaglikha at sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga't ang Islam, hindi lamang ito relihiyon na panuntunan ng buhay ng isang tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, bagkus itinuturo din ng Islam ang mga bagay na kanyang kahihinatnan. Itinuturo din ng Islam ang mga bagay pagkatapos ng kanyang buhay, pagkatapos ng kanyang termino dito sa ibabaw ng mundo. Ang kanyang kahantungan ay walang iba kundi ang libingan. So itinuturo ito sa Islam ng Islam sa isang tao para magsilbing pag-alaala, para magsilbing palatandaan, para magsilbing alaala sa kanya na merong mangyayari, na merong kanyang kahihinatnan pagdating ng panahon na kung saan ay walang iba kundi ang kamatayan at walang iba sa lugar ng libingan. So dito inshallah sa gabi na ito, atin bibigyan ng
light ng kaalaman ang mga bagay na ito, mapatungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaya halina, wag kukurap, makinig ng mabuti sa mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at hindi yung mga haka-haka na nagagaling sa walang patunay na nagmumula lamang sa kanilang mga bibig ay katotohanan. Ang isang Muslim ay obligado sa kanya malaman ng mga bagay na ito sa kadahilanan ito ay tinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ay inshallah ay ating banggitin ang hadith inshallah at ang topiko na mapatungkol sa libingan ay napapaloob ng mga iba't ibang mga topics pagdating dito. Unang-unang itatalakay natin mapatungkol sa libingan ay ang paghihirap sa loob ng libingan. Meron ba kayang paghihirap sa loob ng libingan? Meron bang kahirapan at kaginhawaan sa loob ng libingan? So itatalakay natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang paghihirap na maganganap sa loob ng libingan. Katotohanan, ito ay naiulat ni Hani na kung saan maula ni Uthman bin Affan. Ito ay matatagpuan sa Al-Mustadrak al-Sahihain lil-Hakim, Kitabul Janaiz, mula kay Abdullah ibn Bahair, qala, sami'tu Hani'an maula Uthman bin Affan yaqulu kana Uthman bin Affan idha waqafa ala qabri baka hatta yabullu lihyatah fayuqalu lahu qad tadhkuru al-jannata wan-nara fala tabki wa tabki min hadha fayaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil al-akhirah فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. So dito na iulat mula kay Hani, kay Han na kung saan isang pinalayang alipin ni Uthman bin Affan na kanyang hinulat na si Uthman radiyallahu an ay minsan siya ay tumayo sa isang libingan at siya ay umiyak ng umiyak habang siya ay nakatayo doon sa libingan hanggang sa ang kanyang mga luha ay tumatagos at tumutulo papunta sa kanyang balbas at ang balbas ni Uthman ay makapal, medyo may kakapalan, ngunit ito ay nababasa sa pamamagitan ng kanyang luha. At may nagsabi sa kanya, O Amirul Mu'minin, O Uthman bin Affan, inaalala mo ang paraiso, o naalala mo ang paraiso, ang impyerno, ngunit hindi ka umiiyak. Ngunit, nung ikaw ay nakatayo sa libingan, ay umiiyak ka ng ganyang pag-iyak. Sinabi sa kanya, sinabi ni Uthman bin Affan, narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsabi, katotohanan, ang unang antas, unang baitang, unang yugto ng araw ng paghukom ay walang iba kundi ang libingan. Sino man ang makapasa sa mga pagsubok na dulot nito ng matagumpay, ng safe, ang sino mang tao na nakapasa sa loob ng libingas mula sa mga pagsubok nito, mula sa mga dalang mga pagsubok nito ng safety, ng ligtas, katotohanan, anuman ang pagkatapos ng libingan, ay ito ay madali na para sa kanya. Ibig sabihin, ang araw ng paghukom, sa pagkabuhay muli, ay ito ay madali na para sa kanya. Sa kadahilanan, nalampasan niya ang unang yugto ng araw ng paghukom, walang iba kundi ang magaganap sa loob ng libingan. At ang sinuman na hindi nakapasa, nakapasa ng ligtas, bagkus nahihirapan siya dahil sa mga parusa na dulot nito sa loob ng libingan, batay sa kanyang mga ginagawa, ay katotohanan, mas matindi pa, mas higit pa lalo ang mga parusa pagkatapos nito. Yun ay walang iba kundi ang araw ng paghukom. Kaya nga't umiyak si Uthman bin Affan dahil sa pagkatakot niya sa dakilang tagapaglikha, ano ang mangyayari sa kanya sa loob ng libingan? Biro mo sila yung mga sahaba, subhanallah. Kung tatandaan natin at kung ating sisilipin at pag-aaralan at papansinin, sila ay mga sahaba
Ngunit matindi ang kanilang iyak, matindi ang kanilang pag-alaala sa mga bagay na ito. Tayo pa kaya ng mga normal na mga tao? Tayo pa kaya ng ating iman ay napakatiting lamang na sa ating puso, na kapag naalala natin ang libingan na hindi tayo, walang epekto sa ating mga puso, walang epekto sa ating mga sarili, walang epekto sa ating pananampalataya. Bagus tumatawa pa tayo kapag nakilibing tayo, hindi natin binibigyan ng lesson ang sino mang nakalibing doon, na ito ay mangyayari din sa atin balang araw at tayo ay ililibing doon na katulad nila. Subhanallah. Ano ang mangyayari sa iyo? Anong itatanong sa iyo? Ano ang maisasagot mo sa pangyayari na iyo kapag ikaw ay nasa loob ng libingan? Ikaw ba ay ligtas? Nakasigurado ka bang ligtas sa panahon na iyon o hindi? Kaya nga ang mga sahaba, grabe ang kanilang pag-ala sa mga bagay na ito. So, kung sila ay naibalita na, naiparating na sa kanila ang kasiguraduhan ng paraiso, bakit pa tayo na hindi tayo sigurado mapaparaiso tayo? La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, naway gawal sa atin ang paraiso at iligtayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno at gayon din mula sa mga pagsubok na mangyayari at magaganap sa loob ng libingan. So dito ay nilarawan ni Uthman bin Affan ang mga bagay na ito. At sinabi niya na kung saan narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have never seen any disturbing scene more terrifying than the grave. So, wala akong nakita na napakadelikado at napakatindi na mga pangyayari na mas higit pa dito ay walang iba kundi ang tinatawag na libingan. So, napakatindi kapatid. Ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi nito. So, hindi pa ba tayo matatakot? Hindi pa ba tayo magising sa tinatawag na pagkatakot at panumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Naiulat ni Tirmidhi radhiyallahu an ito ay ang hadith na ito na kung saan sa isa sa mga narration ni Ibn Tirmidhi, at sinabi ni Tirmidhi ay katotohanan ito ay hadith gharib. Ibig sabihin ng hadith gharib, ito yung termino in hadith discipline na kung saan good hadith through narrated by one person. Okay? So say it authentic hadith ang ating nabanggit, sapagkat hindi tayo magbabanggit ng mga hadith mapatungkol sa mga bagay na ito, maliban na lamang kung ito ay authentic at agreed ang mga ulama mapatungkol dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan, bakit? Sa kadahilanan kung anuman yung mangyayari, anuman ang kaganapan pagkatapos ng pangyayari sa loob ng libingan, ay ito ay madali na para sa kanya, sa sinumang nakadaan at sinumang nakapasa sa pangyayari na magaganap sa loob ng libingan. So kapag ikaw ay nakapasa sa first stage, ay inshallah sa second stage ay inshallah subhanahu wa ta'ala ay madali na para sa iyo. Kapag ang isang mananampalataya ay ipapakita sa kanyang libingan ang kaginawaan na iniahanda sa kanya ng dakilang tagapaglikha. Sasabihin ng mananampalataya ng kaluluwa na yaon ng mananampalataya, O Panginoon, daliin mo ang pagdating ng araw ng paghukom upang sa ganun ako ay babalik sa aking pamilya at aking kayamanan. Subhanallah. Ngunit sa isang tao na isang talipandas, sa isang tao na makasalanan, sa isang tao na walang pananampalataya, ay katotohanan pagkatapos na makita niya ang matinding kaparusahan, pighati na inihahanda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya, yaong makasalanan na yaon, yung walang pananampalataya, sa kabila ng kanyang dinadanas na parusa sa loob ng libingan, sasabihin niya, Panginoon ko, huwag mong hayaan na darating ang araw ng paghukom. Bakit? Dahil ay mas matindi pa ang pangyayari na yaon na mangyayari sa kanya. Alam niya yun. Okay? So tayo mga Muslim, lagi tayo magpapakupkup sa mga pangyayari sa loob ng libingan. Lagi tayo sa oras ng tayo ay magdarasal. Idua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo sa mga pangyayari, sa mga pagsubok na magaganap sa loob ng libingan, upang sa ganun ay maging madali para sa atin ang pagpasa nito sa unang yugto ng araw ng paghukom. Tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay, dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabri. Naway dapat nating i-memorya ang hadith na ito, ang sunnah na ito bilang pagsabuhay sa tinuturo sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at itong babanggitin sa tuwing tayo ay magdarasal, sa tuwing tayo hihingi tayo ng sa Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang bagay na gusto nating hingin. Hingin natin na tayo iligtas niya
sa naglalagablab na apoy ng impyerno, gayon din hilingin natin na iligtas tayo sa mga kaparusahan sa loob na mangyayari sa loob ng tinatawag na libingan. So, sa libingan ay may kadiliman. Alam natin yan, kapatid. Alam natin na sa loob ng libingan ay matinding kadiliman. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang babae na kung saan ang kanyang ginagawa dati nung buhay pa siya ay naglilinis ng moske. Ito ay naiulat sa hadith mismo na kung saan mula kay Sahih Muslim, Kitabu Al-Janaiz, na sinabi, an Abi Hurairah anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw shabban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni qala faka'annahum saggaru amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alayhi thumma qala inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alayhim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya na banggit na mula kay Abu Hurairah na mayroong isang babae na ang kanyang pangalan ay isang babae na kung saan sauda, isang maitim na babae, na ang ginagawa niya nung sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nabubuhay pa siya ay nagwawalis siya, naglilinis siya, nagwawalis siya ng moske. Okay, sa ibang narration, lalaki. Okay? At hindi contradiction dahil may pwedeng maging lalaki at yung isang narration sa iba naman ay meron sa ibang narration naman ay walang iba kundi yung maitim na babae. At pagkatapos siya ay napansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bigla itong nawala isang araw. Bigla itong nawala isang araw. At sinabi sa kanya ng mga sahaba niya na siya ay namatay nung gabi na yaon, no? Gabi na yaon. At nilibing ng mga sahaba na hindi alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga't hindi ginising ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi nila disturbuhin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga si Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi niyo ipinaalam sa akin? Sinabi ng Sallam, parang minamaliit ninyo ang kanyang gawain. Porque bagay nagwawalis lamang siya ng isang moske at pagkatapos hindi nyo na ako gigisingin para ihatid at para ilibing siya at para magsala janaza, ano ba? So katotohanan, ang ng mga intention ng mga sahaba ay para hindi disturbuhin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ituro mo sa akin ang kanyang libingan. At itinuro ng mga sahaba at pagkatapos nung nakarating siya doon sa libingan ng babae ay katotohanan siya ay nagsalawat sa babae na yaon. Nagsalawat sa babae na yon, nagnanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon para sa babae. At pagkatapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang libingan ay punong-puno ng kadiliman. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay papailawin niya ang libingan na ito at ang sino man nagmamay-ari ng mga libingan na ito sa pamamagitan ng aking panalangin para sa kanila. Masya Allah, subhanallah. Biro mo, ganyan ang makakahabagin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na gumagawa ng kabutihan na ipinaparating niya ang panalangin para sa kanya. Dinalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang salawat at gayon din ang kabutihan para sa taong gumagawa ng kabutihan na ito. So huwag nating maliitin ang mga bagay na alam natin na ito ay kunting kabutihan, yung pala ay maliit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang hadith na ito ay iniulat ni Bukhari, okay, gayon din sa Imam Muslim, ni Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Baihaqi at Imam Ahmad rahimuhumullah. Pagkatapos natin malaman yung tindi ng mga pangyayari sa loob ng libingan o kaya ay paghihirap sa loob ng libingan at kadiliman sa loob ng libingan, atin namang talakayin yung paglamutak o pag-ipit ng libingan. Subhanallah, biro mo, ang isang tao iipitin ang tao habang siya ay nililibing. Iipitin siya ng lupa. Kapag ang isang tao ay namatay at nilagay ang kanyang bangkay sa kanyang libingan, at totohanan, ang libingan, ang lupa ay iipit, magtutugma ang dalawang lupa at pagitan nito ang tao na ito, okay? At pagkatapos sa mga pasaparaan na kung saan
walang maliit o walang malaki, walang mabuting tao at walang masamang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ang makakaligtas dito. So lahat ng tao ay dadanas sa pangyayari na ito. Muslim man o hindi Muslim, mabuting tao man o hindi mabuti, maliit man o malaki, bata man o matanda, magdadanas sa ganitong pangyayari. Ito ay naiulat mula kay ahadith bilang patotoo. Ito ay naiulat mula sa ahadith, sa mga hadith ni Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu an, na kung saan maging si Sa'ad bin Mu'adh ay siya ay inipit ng lupa. Alam niyo ba kung sino si Sa'ad bin Mu'adh? Siya lamang ay binigyan ng magandang balita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah babanggitin natin yung hadith mapatungkol kay Sa'ad bin Mu'adh, na kung saan ang kanyang kamatayan, ang kanyang tinatawag na pagkamatay, ay lumindol, ay yumanig ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yumanig ang trono, at pagkatapos binuksan sa kanya ang mga pintuan ng paraiso, at pagkatapos ay umattend, okay? Umattend ang mga anghel. Alam niyo ba kung ilan ang anghel na umattend sa pagkasalibingan o sa janaza ni Sa'ad bin Mu'adh? 70,000 na mga anghel ang dumalo sa janaza ni Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an. Ito ay nabanggit niya sa Sunan Nasa'i, na kung saan ay nabanggit din sa ibang mga narration ng ahadith tulad ng Sunan Al-Kubra an-Nisa'i sa Kitab al-Janaiz an Ibn Umar radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadha alladhi taharraka lahu al-arshu wa futihat lahu abwabus samai wa shahida 70,000 min al-malaika laqad dumma dammatan thumma farraja anhu. Qala Abu Abdurrahman, yani Sa'ad bin Mu'adh hada. So ibig sabihin dito ay napakalinaw sa namin ng hadith na Prophet na naulat mula kay Nisa'i, Sunanan Nisa'i, na mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma. Sinabi niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang taong na ito na namatay, ang bangkay na ito, ay nayanig ang trono ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, ang mga pintuan ay binubuksan para sa kanya, mga pintuan ng paraiso. At dumalo sa kanya, para sa kanya, sa kanyang janaza, ang 70,000 na mga anghel. 70,000 na mga anghel has been squeezed once. Ngunit siya ay inipit ng lupa ng isang beses, at pagkatapos siya ay pinalaya. Subhanallah. Biro mo, ang kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Sa'ad bin Mu'adh, isang dakilang sahaba radiyallahu an, ay hindi nakaligtas sa pangyayari na ito. Of course, baka tanungin na magtanong ang isang tao, hindi baga tayo ay nagpapakup-kup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa tinatawag na pangyayari sa loob magaganap sa tinatawag na loob ng libingan, at kabilang na rito sa sabihin nating trials and tribulation na mangyari sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang pag-ipit. So paano ito? So dito, sabi ng mga scholars, ng mga muhaddith, ay darating ka, okay, lahat ng tao ay dadanan sa bagay na ito, ngunit ang mga tao na binigyan ng pribilehiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala at dininig ang panalangin na iligtas siya sa laglalag o sa tinatawag na pangyayari sa loob ng libingan, ay mangyayari rin sa kanya ang tinatawag ng pag-ipit, ngunit hindi siya masasaktan. Okay? Hindi siya masasaktan. Kung ganit yung mga tao na kung saan ay hindi dinilig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin dahil sa mga kadahilan, at ganyan yung mga walang pananampalataya, yung makasalanan, ay makakaranas sa mga bagay na ito, at pagkatapos ay ang kanyang mapabali ang kanyang mga buto sa pag-ipit ng lupa na mangyayari at magaganap sa loob ng libingan. Okay? So ang pamamaraan na ito ay yung nakakaalam lamang ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din na iulat mula sa Sahih bin Hibban sa Kitabul Janaiz, katotohanan, at gayon din nabanggit din sa Musnad al-Imam Ahmad, at gayon din sa narration mula kay Ibn Umar. Ngunit sa narration na kay Sahih ibn Hibban sa Kitabul Janaiz ay mula kay Aisha radhiyallahu an, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil qabri dagpatu law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad bin Mu'adh. Subhanallah. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, sa lubingan ay merong pag-ipit na magaganap,
at ang sino man at kung sino man at walang kung may makakaligtas man na isa man na tao ay makakaligtas na sana ang tao na ito. Sino? Si Sa'ad bin Mu'adh. Subhanallah. So dito ay napakalinaw na lahat ng tao, maging yung mga makatarungan ng mga tao, maging yung mga mabuting tao ay nakakaranas ito. Ngunit nakakaranas ito yung mabuting tao mananampalataya, ngunit hindi sila masasaktan inshallah subhanahu wa ta'ala. At rin ay nabanggit sa Musnad at-Tabarani al-Kabir at Musnad at-Tabarani al-Awsat na nagbula kay Ibn Abbas na iniulat ni Ibn Abbas na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kung may makakaligtas man sa pag-ipit sa loob ng libingan sa araw na yaon, ay katotohanan ay maliligtas na sana si Sa'ad ibn Mu'adh. At siya ay inipit ng isang bisis at pagkatapos siya ay pinalaya at hindi na naulit yun. Lahat ng mga hadith na ating nabanggit kanina, na unang nabanggit natin ng mga hadith, nagpapatunay na may pangyayaring pag-ipit sa loob ng libingan at katotohanan ay hindi ito matatakasan ng sinuman. Sa lahat ng mga tao, mabuti man o ito'y masama, mananampalataya o hindi mananampalataya, maging ang mga bata, alam natin na walang kamuwang-muwang ang mga bata, ay kapag nilibing ay makakaranas din ito. Hindi rin makakaligtas sa mga bagay na ito sa kadahilanan. Ito ay naiulat ni Musnad sa Musnad at-Tabarani al-Kabir na ito ay naiulat mula kay Abu Ayyub al-Ansari mula sa kung saan sahih isnad, ibig sabihin yung narration ng hadith ay authentic, at gayon din sa Musnad at-Tabarani al-Awsat and al-Kamil mula kay Ibn Addi from Anas, mula kay Anas radiyallahu an, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kung may makakaligtas lamang sa pag-ipit na sa libingan, pag-ipit ng lupa sa loob ng libingan, ay maliligtas na sana ang bata na ito. O sige, mga basa isang narration, ang bata na ito. So malinaw na kahit bata ay katotohanan ay hindi makakaligtas sa mga pangyayari na ito. At of course, ang bagay na yan, papaano ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nahigit na nakakaalam. Hindi natin kayang arukin ang mga bagay na ito kung papaano. So napakalinaw dito sa ating nabanggit na hadith na dapat ang isang Muslim ay magpapakupkup sa mga bagay na ito, Ngayon, dadako naman tayo sa pagsubok sa loob na libingan. Okay? Pagsubok sa loob na libingan. Papaano ito mangyayari? Kapag ang isang tao ay ilalagay niya ang kanyang bangkay sa loob ng libingan, mayroong dalawang anghel na paparoon sa kanya na nakakatakot ang itsura. Nakakatakot ang tinatawag na ang itsura ng mga anghel ito, dalawang anghel. At ito ay naiulat na mula kay Sunan at Tirmidhi na kung saan sinasabi dito na kapag ang mga tao, ito ay mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ang tao ay namatay at nilagay sa lupa, siya ay nilibing, merong dalawang anghel, isang anghel ay maitim at ang isang anghel naman ay kulay asul o blue. Pupunta sa kanya at ito ang tawag sa kanilang dalawang anghel ito ay si Munkar at saka si Nakir. Alam natin yon, ng pangalan nila ay si Munkar at saka si Nakir. Ito yung mga anghel na naka-assign sa loob ng libingan para sa katanungan. At sasabihin ni Munkar at saka ni Nakir sa kanya, ano ang sinasabi ninyo tungkol sa tao na ito? Ang tinutukoy si Propeta Muhammad sumakanya ng kapayapaan. At sasabihin ng bangkay na yaon, ng kaluluwa na yaon, Jesus ng bangkay na yaon, na kung ano ang kanilang paniniwala at sinaririnig o paniniwala at sinasabi nung sila ay buhay pa. Sasabihin nila, katotohanan, itong tao na ito ay siya ay alipin at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na siya ay na walang ibang dapat sambahin maliban lamang si Allah at ang si Propeta Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Ngunit sa isang taong hypocrite, sasabihin niya, narinig ko sa mga tao ang ganitong kasabihan, kaya nga't sinasabi ko. Ay, ngunit hindi ko alam. Sasabihin ng mga walang pananampalataya at sasabihin ng mga hipokritong tao. Mula sa hadith na naiulat mula kay Al-Barra ibn Azib na hadith na ating natalakay ng mga nakaraan na mga lecture na pagkataas-taas na hadith, na kung saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong anghel na darating sa kanya
na magmamadalin at nakakatakot darating sa isang taong namatay, nasa taong nilibing sa tinatawag na lupa, at pagkatapos ay magsasalita sa kanila ng harsh, ng magkakaroon ng nakakatakot na pananalita, at pagkatapos ay tatanungin, sasabihin sa kanya, sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong Panginoon? Pagkatapos sasabihin, ano ang iyong pananampalataya? Sino ang iyong propeta? Ito ang pinakahuling pagsubok na magaganap sa isang tao, sa isang mananampalataya sa loob ng libingan, sa loob ng tinatawag na libingan. Ito yung sinabi ni Allah bilang kaugnay nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Surah Ibrahim chapter 14 verse 27 ng banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Katotohanan, sinabi niya, pinatatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaong naniniwala. Ang yaong naniniwala sa pamamagitan ng matibay na salitang katotohanan, na ito ay ang pagtistigo ng la ilaha illallah, walang sinumang ilah, Diyos ang sinasamba, o bukod tanging may karapatan at karapat dapat na sambahin kundi ang Allah. At walang pag-aalinlangan si Muhammad ay sugo ng Allah, at ang anuman ng kanyang daladala na din o pananampalataya ay katotohanan. At sa pamamagitan ng din na ito ay papatatagin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buhay sa daigdig at sa oras ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng mabuting pagtatapos. At ganoon din sa libingan ay gagabayan sila ng tamang pagsagot sa katanungan ng dalawang anghel. So napakalinaw dito mga kapatid ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga't magpapakupog tayo laban sa anumang pangyayari sa loob ng libingan at mailigtas nawa tayo sa mga katanungan, insyaallah, na magaganap sa loob ng libingan sa pamagitan ni Munkar at sa kanilang Nakir. Ngunit kapag ang sasabihin niya, ang aking Panginoon, Rabbi Allah, al-Islamu dini, wa Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aking Panginoon, walang iba kundi si Allah, at ang aking pananampalataya, walang iba kundi ang Islam, at ang aking propeta, walang iba kundi si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At mayroong buses na manggagaling sa itaas, ihiyaw mula sa itaas, mula sa kalangitan, at sasabihin sa kanya, ang aking alipin ay nagsasabi ng katotohanan. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong yaon. At kapag naman concerning sa isang taong kafir o isang masamang tao, isang talipandas na tao, merong dalawang anghel na paparoon sa kanya ng matindi at nakakatakot na hitsura. At pagkatapos siya ay papaupuhin at tatanungin siya, sino ang iyong Panginoon? Sasabihin niya, hindi ko alam, la adri. At sasabihin sa kanya, ano ang iyong pananampalataya? Sasabihin niya, ma adri, hindi niya alam. At sasabihin sa kanya, kasi ano ang pagkakaalam mo sa taong ito, sa pagtaong ito na namumuhay na kasama ninyo, na kung saan ipinadala sa inyo. Sasabihin niya, hindi ko maalala ang kanyang pangalan, ngunit sinasabi ko Muhammad dahil naririnig ko. At sasabihin niya, hindi ko alam, basta yun na. Sasabihin niya, la adri. Okay? At katotohanan, sasabihin sa kanyang mga malaika, ay katotohanan ay hindi kailanman kayo ay magsasabi, hindi nyo kailanman masasabi yaon, at hindi nyo malalaman hindi nyo nalalaman ang mga baang bagay na ito. Kaya nga't mayroong isang buses na ihiyaw mula sa itaas, mula sa kalangitan, sasabihin sa kanya, ang aking alipin ay nagsisinungaling. Subhanallah. Na'udhu billahi min dalik. Ito ay sahih hadith na iulat ni Al-Bara' ibn Azib radiyallahu an. Ito ay merong naiulat na hadith na mula kay Anas bin Malik radiyallahu an, at sa ibang narration iniulat ni Aisha radiyallahu an, na kung saan matatagpuan natin sa Jami' al-Usul, anna Aisha radiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat alayha فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذاك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها
فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب الكسوف. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, katotohanan, kapag ang isang tao, okay, at kapag ang tinatawag na isang tao ay sinabi niya na merong dumating sa kanya na isang Hudyo, ang tinatawag na isang babaeng Hudyo, na kung saan dumating sa kanya kay Aisha radhiyallahu anha, at pagkatapos sinabi nito sa kanya, ikaw ba o Aisha, at minanggit sa kay Aisha radhiyallahu anha ng isang Hudyo na babae na ito mapatungkol sa tinatawag na pagsubok sa loob ng libingan. At sinabi ng Hudyo kay Aisha, ikaw ba ay maliligtas, Aisha? Ililigtas ka ba ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na pangyayari sa loob ng libingan o pagsubok sa loob ng libingan? Kaya nga tinanong ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha, tinanong ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan sinabi niya ay naam, oo, ay may pagsubok, ay susubukan ka, ikaw din ay magdadana sa pagsubok sa loob ng libingan. Kaya nga sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ay hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maliban na lamang na bawat kanyang pagdarasal, siya ay humihingi ng refuge, humihingi ng tulong at humihingi ng kaligtasan mula sa pagsubok na magaganap sa loob ng libingan. So dito ay naulat din mula kay Anas bin Malik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating sa kanya, kapag siya ay nilibing sa loob ng libingan, na siya ay natabunan ng lupa, ang lahat ng kanyang mga kasamahan na naghatid sa kanya ay iiwan siya. Iiwan siya. Of course, lahat ng hindi niya madadala ang kanyang kayamanan. Hindi niya madadala ang kanyang pamilya. Hindi niya madadala ang anumang pagmamayari niya. Pagkus iiwan niya ito. At siya lamang ay mag-isa sa loob ng libingan. At pagkatapos yun, marinig niya nung bangkay mismo, nung tao mismo na nilibing, ay katotohanan ay maririnig niya yung mga sabi natin yung footsteps, okay? Yung mga tapak ng kanyang mga paa nang naghatid sa kanya pabalik sa kanilang tinatawag na tahanan. Kapag siya ay iniwan niya, ay mayroon tinatawag na dalawang anghel ang pupunta sa kanya. At pagkatapos ay papaupuhin siya. At pagkatapos ay sasabihin, ano ang sinasabi mo sa taong ito? Tinutukoy niya si Muhammad. Ngunit kapag ang isang mananampalataya, sasabihin niya, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah, at ako ay sumasaksi na ang kanyang propeta ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa isang hindi mananampalataya at sa isang impokritong tao, sa ibang report, sa ibang tinatawag na report ng hadith, sa isang taong tinatawag na makasalanan, sasabihin, hindi ko alam. Ito ay sinasabi ko lamang dahil naririnig ko sa mga tao at sinasabi nila mapatungkol dito. At sasabihin sa kanya ay hindi mo ito nalalaman bagos at hindi mo ito mapagtantuhan. Katotohanan, ikaw ay nagsisinungaling ka. So ito ay naitala ni Bukhari, ni Muslim, Abu Dawud at Nisa'i. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi alam na ang kanyang umma, ang kanyang tinatawag na nasyon ay makakadanas ng ganitong pagsubok. Hindi alam. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nirevealed sa kanya ang kaalaman mapatungkol dito. Nirevealed sa kanya sapagkat alam natin si Propeta Muhammad walang alam sa ilmul ghaib. Tandaan natin yan. Alam lamang niya yung ilmul ghaib kapag yung bagay na yaon ay pinarating sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lamang yung which is pangyayari sa loob ng tinatawag na libingan o kaya pagsubok sa loob ng libingan. Hindi alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pangyayari na ito, ang kaganapan na ito. Ngunit sa kalaunan ay nagpadala ng revelasyon si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na mayroong kaganapan sa loob ng libingan. Nakatulad na naiulat kay Urwa, mula kay Urwa ibn Az-Zubair, na naiulat mula sa kanyang auntie na si Aisha radhiyallahu anha, na minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta sa akin at meron sa gilid ko, katabi ko, ang isang Hudyo na babae. Isang Hudyo na babae. At pagkatapos sinasabi ng Hudyo na yun sa akin, sa palagay mo ba ikaw ay susubukan sa loob ng iyong libingan? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na alarma si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ang Hudyo ay susubukan sa loob ng libingan. Biro mo, hindi niya sinagot si ang tinatawag na kung si Aisha ba
ay susubukan sa loob ng libingan dahil wala pa siyang alam sa time na yon. Kaya nga ang sabi niya, ang Hudyo ay susubukan sa loob ng libingan. Ibig sabihin, yung babae na yun, ang Hudyo, ay susubukan sa loob ng libingan. Ngunit sa kalaunan, okay, mayroong mga ilang gabi ang dumaan ay ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba Aisha, kung ano ang dumating sa ka at dumating sa akin, na ikaw ay dadaanas ng pagsubok sa loob ng libingan. Dadanas ang pagsubok sa loob ng libingan. Kaya nga sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, katotohanan, narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos noon ay palagian siyang nagpapakupkop siya mula sa pagsubok sa loob ng libingan na magaganap. Biro mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, propeta na siya. Siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Pinili mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala, panghuling propeta. Ngunit siya ay nagpapakupkop, nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapakupkop siya laban sa matinding pagsubok na mangyayari sa loob ng libingan. Dahil walang makakaligtas sa pangyayari sa loob ng libingan, mabuti mang tao at hindi. Ito man ay hindi naman nananampalataya o walang pananampalataya, bata man o matanda. So tayo mga Muslim ay kailangan tayong mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. Huwag natin isang tabi, subhanallah, huwag natin isang tabi ang pagkakataon na ito. Kailangan manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na proteksyonan niya tayo sa mga nangyayari at magaganap sa loob ng libingan. So dito ay inshallah natalakay natin ang mga bagay na ito, ano ay magsilbing sa atin ng aral, magsilbi sa atin ng karagdagang kaalaman at awareness mapatungkol sa mga bagay na ito. So inshallah sa susunod na pagkakataon, ipagpapatuloy natin yung mga kaganapan na mangyayari sa loob ng libingan sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana an alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.